is coming for me. It's true. I see loved ones who are waiting. It's true. The pains of earth are... Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is It's True ni Ivan Parker sa kanyang album na It's True. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga Salmo. Aklat po ng mga Salmo, Kapitulo 128. 128 po ng Psalms. Medyo mahaba-haba po ito kasi isang chapter, but actually it has only 6 verses. So please bear with me. Ang bunga ng pagsunod sa Panginoon. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maaalab na adhikais sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na namunga o mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyang apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Gusto ko pong tingnan ninyo yung verse 13, no? Verse 3 ng 128. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Sa English po, your children shall be like olive tree all around your table. Kung ang isang ama po ay naglilingkod sa Diyos, ang anak po ay maging pagpapala. Pero may mga panahon po na kahit anong gawin natin, no, ang mga anak natin ay hindi napakadaling ayusin, lalo na pang naging teenage na sila. So, our topic this morning is teenage kids. Paano ba magdala ng teenage kids? Hindi ko pa po alam yan. But the Bible also gives us an idea about having our teenage kids. The point po na gusto ko iparating ay ganito. Whatever moment o whatever time frame man yan, no, nakalagay sa atin, maaring time frame ng kanilang pagiging bata or time frame na ibinigkaloob sa atin ng Panginoon na sila ay teens, let's invest the best time that we can have for them, no? With our children, we have to invest more time with them. Nais kong iparating na si King David man din ay naintindihan na sinabi niya doon na your children shall be like olive plants all around your table. It means they become a blessing. Kailan ito nangyayari? When? The time po na atin pong ibinigay ang panahon natin sa kanila, the moment po na tayo po ay naging pagpapala sa ating mga anak, the moment po na yung buhay natin ay naging example sa kanila. So our children ay gift yan sa atin ng Panginoon. Kaya ayusin natin yung ating mga kids, no, huwag nating hayaan na sila'y mapariwara tulad po ng nangyayari sa maraming mga kabataan. It's time to understand them. It's time to give them our attention undivided. Where the charming roses bloom forever, and where separations come no more. If we never meet up. Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is If We Never Meet Again ng The Both Brothers sa kanilang album na Amazing Grace. Now, meron po akong ilang point dito na gusto kong ibahagi sa inyo. Meron din pong binahagi si Dave Brannon na sa palagay ko po ay napakahalaga din po. Unahin siguro natin kay Dave Brannon. No? Sinabi niya, some teens follow life in straight line, while others zigzag along life's pathway. It's best to zig with them in love and with courage. So kung pazigzag man yung buhay nila, then go along with them. We have to love them anyway. Another point,
All teens need unconditional love because they live in unconditional world. So, ang dapat natin ibigay sa ating teens, kung halimbawa ang anak natin ay nasa 13, 14, 15, or teenage life, then all we can give is unconditional love. No? Maaring may mga panahon man na nagre-rebelde sila, but that's the moment also that we can show our unconditional love. Not because of what they have done, but because of who they are. We have to love them because they are our children. Another point, a love of God's word is vital to successful transferring faith from one generation to the next. Napakaganda po kung tayo po ay mga magulang na ipasa po natin ang ating pananampalataya doon sa ating mga anak at hayaan natin ang salita ng Panginoon ang mag-transform sa kanila. Another point po, teens need to develop a relationship with Christ that is based not on rules but on deep love of Jesus. Yun po yung napakaganda na kung iparating natin sa ating mga anak, hindi yung rules, ano yung bawal sa simbahan, ano yung mali, hindi po na kailangan yan. Ang kailangan po nila ay magkaroon sila ng personal relationship sa Panginoon at sila na po ang makakaalam sa mga bagay na ito. Another po na binanggit ni Dave Brannon, sabi niya, has God placed any young people in your life? Whatever their age, love them unconditionally. Help them learn to love God's word. Show them how to have deep love for Jesus and hold on. May point po si Dave Brannon no sinabi niya ang mga bagay na ito. Ako po hindi ko po alam kung paano magpalaki ng teens kasi hindi pa po teens ang anak ko, 7 years old pa lang po si Micah. But my desire is to be an example father to my children, that I can pass on my personal relationship to God, that I can pass on my faith towards my children, that they will know how I serve the Lord. May points po ako dito from my own perspective as a father. Sinabi ko dito, our children are gifts from God. Nurture them and take good care of them as fragile treasures from above. Isipin natin na ito'y kaloob ng Diyos sa atin, kaya ingatan po natin na huwag mabasag. Another point po na binanggit ko dito, praise God for your children. They are your stewardship that God will ask for reckoning in the last days. Pagdating ng huling panahon, sisingilin tayo ng ating Panginoon sa ating mga anak. Kung ang ating mga anak ay hindi pa natin pinangaralan sa salita ng Panginoon, sa atin sisingilin niya ng Diyos. Kaya kapatid, gusto ko pong iparating that it is our stewardship. Pinagkatiwala lang ito sa atin. Hindi ito pagmamay-ari natin. Ang mga anak natin ay hindi natin pagmamay-ari. Pinagkatiwala lang ito sa atin ng Panginoon. Kaya ingatan po natin sila. Last point po, don't merely spend time with your children. Invest it. Huwag lang basta magbigay ng panahon, but invest our best time with our children. And I believe and I hope that we can touch our next generation by touching these teens or the children that we have now in our lifetime. God bless po. Your hands, it's time to rejoice. Child, your cries have awoken the Master. You're up there worried, but he's fast asleep.